Ang laki ng sinilo, halos kalahati yung binabab, halos 50%. Buti nga, hindi sila madamot. Pinakausap pa nila sa akin si Nanay. Thank you ako sa kanya. Hello mga be. Hello mga be. Kamusta kayo? Ga-unboxing tayo ng tumbler. Nag-sale siya. Dati siyang 1,199. Tapos, naging 899. Tapos ngayon, 559 ata yun o 49. Nakalimutan ko. Sa Poya ko siya nabili. Kasi yung dati kong tumbler, yung puti, yung Hydro Flask na Arbor. Ganda, diba? Kaso nga lang, hanggang 12 hours lang yung... Anong tawag din? Yung parang tatagal ng init niya at saka ng lamig niya. Hindi gaya nung nakaraang tumbler na Hydro Flask. Although class A lang yun, pero 12 hours yung tinatagal nun. Ito, sabi 12 hours lang daw. Pwede na rin. Diba? Nasaan ba yun? Hindi ko kasi maintindihan eh. Chinese. Pero tinanong ko kanina bago ko siya binili. Kung gaano ba katagal. Sabi, ayun nga, 12 hours nga lang daw. $12 ounce. Yung dati ko 18 ounce yun. Ay, meron. Unboxing. Asan na ba yun? Ito. Dito ka. Tapos may manual. Cellphone. Ito siya. Ang cute diba? Lock and lock ng tatak. Ang laki ng sinilo, halos kalahati yung binabab. Halos 50%. Dalawang klase lang ito, yung isa color blue. Kulangat mo na. Yung isa color blue, pero mas gusto ko to. Ang ganda. Handy pa. Ito, to? Rubber. Ito, hindi ko ang tawag dito. Rubber siya, tapos buksan natin. Ayun sa loob niya. Nabubuksan pa to. Dito ka pwedeng uminom. Tapos dito pa siya pag i-refill siya. Diba? Ang ganda. Lock and lock. Tapos handy siya eh. Ang cute kaya. Kanina ko lang nabili sa Poya. Diba? Alam nyo, malungkot ako ngayon kaya tingnan nyo. Namamaga yung mata ko. Wala na si Nainay eh. Iniwan na niya ako. First day ngayon na wala na siya. Pinauwi na lang ako ng amo ko, ng mga boss ko dito kasi wala naman akong gagawin doon. Pinagpahingan nila ako. Alam din nila na wala akong tulog at puyat na puyat ako pagod. Hanggang ngayon, hindi pa rin ako nakakamove on. Masakit. Mahal na mahal ko talaga yun si Nainay. Pakabait nun, sweet. Siya yung pinaka-paborito ko sa lahat ng naging alaga ko. Sobra. Kaya masakit talaga sa akin. Kaya kanina nung pumunta si Chessy rito tsaka yung anak niyang babae ni Nainay para kumuha ng damit niya. Tinanong nila ako, hindi ka ba natatakot dito? Sabi ko, bakit naman ako matatakot? Gusto ko nga siya makita. Magulgul na lang din ako. Hindi ko kinaya. Sobrang sakit. Hanggang ngayon, hindi pa rin talaga ako nakakamove on. Tapos, siguro mag-i-stay pa muna ako dito. Kasi kung doon ako mag-i-stay sa agency, may bayad doon 300 per day.
pumayag din naman si Cheche. Hindi ko alam, parang ang bilis na pangyayari. 1 linggo pa lang kami sa hospital. 1 linggo, wala na rin siya. Kala talaga namin 2 araw lang pwede na kami lumabas. Pero bakit ganun? Biglang nagkaroon ng malalang sakit si Nainay. Lumalaban pa si Nainay. Alam nyo, 1:00 ng hapon. Nag-i-straight line na yung ano niya. Yung parang readings ng tibok ng puso niya yata yun. Basta yun. Nag-i-straight line siya. That's mean, patay na siya. Tapos biglang, tik, 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 tik. Tumataas siya. Nagiging 89, nagiging 70. Nagiging parang tumitibok ulit yung puso niya. Paulit-ulit hanggang 4:00 ng hapon. Tapos hanggang sa parang nakita rin ng mga anak nila, parang nahihirapan lang siya. Nilet go na lang siya. Kahit masakit, at least makakapagpahinga na rin si Nainay. Kahit ako rin naman, gusto ko rin yung para sa kanya. Kahit ako rin kasi sa kanya na nahihirapan na rin siya. Tsaka namamanas na siya. Buti nga, hindi sila madamot. Pinakausap pa nila sa akin si Nainay. Thank you ako sa kanya. Sabi ko, salamat. Miss na kita. Sabi ko, magpahinga ka na, pagod ka na. Diyan, wala nang masakit sa'yo. Kasama mo na yung asawa mo. Diyan, nakakalakad ka. Diyan sa pupuntahan mo, masarap yung mga kakainin mo. Diyan, nakakapagsalita ka. Malaya kang lumunok. Hindi na masakit para sa'yo kung lulunok ka, diba? Gawin talaga. Si Nainay yung pinakamagandang kwentong nangyari sa buhay ko dito sa Taiwan talaga, sa totoo lang. Mahal na mahal ko talaga yun. Di madaling alagaan yun, pero yung pagmamahal ko sa kanya, sobra. Sabi ko nga sa inyo dito habang inaalagaan ko siya, ang tulog ko wala. Pero hindi ako nagreklamo. Kasi mahal ko siya. Biruin mo, kakahiga mo pa lang. Biglang papawisan mo, bigla siyang papawisan na. Naagapan ko talaga, pinupunasan ko, wag lang siya matuyuan ng pawis. Ganun ko siya kamahal talaga, sobra. Kahit puyat na puyat ako, kailangan ko pa siyang paliguan. Galing ako ng palengke, pag uwi ko. Wala, hindi ako nagreklamo kahit nakakapagod. Hindi ako nagreklamo sa boss ko. Mahal ko rin kasi yung trabaho ko eh. Mahal ko rin siya. Mahal ko rin yung mga amo ko. Lahat sila mahal ko. Ayaw kong magbago yung tingin nila sa akin. Gandulo. Pagising ko kanina umaga, parang sabi ko wala na. Miss na miss ko na kita na. Kaul talaga yung dahilan ng pagising ko sa umaga eh. Kailangan kong gumising ng umaga kasi kailangan mong minom ng gatas. Kanina wala. Pero normal pa rin yung gising ko kagaya nung nandito pa siya. Hindi nga lang, wala na siya. Nasakit. Tignan niyo, wala na siya rito sa higaan niya. Ma? Wala na siya. Ito yung nakahiga lagi, oh. Pero hindi ko pa rin binago yung higaan niya. Inayos ko pa. Kasi baka bumalik siya. Gusto niya matulog ulit dito. Gusto malaman niya na welcome siya. Diyan yan dati. Miss na miss ko na talaga siya. Gusto kong sabihin sa mga amo ko na sana sama ako pagka ano. Parang ililibing niya siya. Last day na. Gusto ko siya makita. Kahit pa paano. Although hindi ako part ng family nila. Sana payagan ako. Sa huling sandali man lang, diba? Yun lang. Bagong journey. Bahala na. Papasa Diyos ko na lang. Bagong pakikisama na naman. Pag-aaralan mo na naman yung mga ugali ng mga susunod mong amo. Ganyan ang buhay dito sa Taiwan. Mahirap dito, lalo na sa aming mga caregiver.
Siyempre, napapamahal na sa amin yung alaga namin. Araw-araw mo ba naman kasama? Araw-araw, parte na ng buhay mo din. Tapos biglang kukunin, di ba? Sobrang sakit. Ewan ko, tadhana na rin siguro. Tanda na rin si Nainay, 91 years old na siya. Masaya na siya ngayon. Kasama niya yung asawa niya. Yun lang. Mag-unboxing lang sana talaga ako nito eh, pero hindi ko na natigilin yung emosyon ko. Pasensya na kayo. Maraming salamat. Sana suportahan niyo pa rin ako. Sana palagi pa rin kayo manood sa mga vlog ko kahit ang corny. Pero masaya ako. Kahit 10 views lang yan, 12 views, masaya ako. At least kahit pa paano may nanonood, diba? Kaya lang ngayon, wala na si Nainay. Ganun talaga. Magbabago na yung environment ko. Magbabago na yung paligid ng vlog ko. Hindi na tong bahay na to. Hindi na to yung background. Yun lang. Maraming salamat sa inyo. Good night.